Magandang buhay sa inyong lahat mga kaibigan. Panibagong tuklas na naman yung ibang marker dito. Pero yung pinakadulo kung saan makita ninyo ay kami yung naghuhukay dun. Pero dito na banda ay panibagong tuklas ng mga marker. Kasi yung nagpunta kami dito at nag-treasure kami ay ibang creek naman yun. At dito iba din. Kaya na pagpasyahan ko na puntahan yung ibang creek na ibang direksyon. Kaya ito yung tumambad sa amin. May sign na letter Y at may dot sa bukana niya. At tama nga, pinuntahan ko sa creek na naghugis Y, meron akong nakitang malaking bato na mayroong tatlong dot. Ano kaya ibig sabihin nito mga ka-TH? Kung may opinion kayo, pwede kayong mag-comment. Pero sa pagkakalam ko, pagka 3 dots ay nagpapahiwatig ng cave or tunnel. Correct me if I'm wrong. Kung meron kayong idea, pwede naman kayong mag-share sa akin. At magpalitan tayo ng idea. At meron ngang letter T na marker dyan na naka-engrave. Sa tingin ko yung meron talagang tunnel sa lugar na yan. Kasi marami naman ibig sabihin ng mga markers. Kaya sa tingin ko nagpapahiwatig din ito ng tunnel. Kaya merong tunnel sa lugar na ito. Posible. At ito nga pinaghinalaan ko na merong tunnel sa gilid ng Nagway na Creek ay parang kakaiba talaga. Parang old trail ito. At tinahak ko nga sa pinaka parang kakaiba talaga ang kutob ko. So sa bandang yan ay ayan, may quartz dyan. Ibig sabihin meron talagang kakaiba sa lugar na yan. Kasi para siyang daanan talaga. Lumang daanan na dyan lang yung pinaka dead end. Kaya hinala ko dyan ang tunnel kasi para siyang parang binablasting lang ba. So pwede kayo mag-comment kung meron kayong idea. At ayan, mayroong bato na may ukit. At medyo napansin ko na binaliktad na ang batong ito. Siguro mayroong nagtitreasure dito. Hindi naman kami ang nagbaliktad nito. Siguro mayroong naghanap. So sa pagkakaalam ko, ito nga kanji talaga akong tignan. Dai, ibig sabihin nun big deposit. Yun ang pagka-interpret ko dahil meron akong idea din sa mga signs and symbols. Sabi ng iba, hindi daw totoo yung mga sign and symbols. Pangloloko lang daw yun. Pero bakit may mga kahawig talaga? At hindi lang ako isa o dalawang beses na naka-encounter ng mga kanji na mga karakter na nakaukit sa bato. Maraming beses na nung sa mga dami kong napuntahan na lugar, kakaiba talaga. At ayan, parang pointer yung ano niya, yung pinaka ayan, parang pointer. Yung naka-engrave na marker tapos karagdagan pa yung pointer. At doon kami nagbabase. At ayan pa karagdagan na tapos parang may sliding, parang water basin yata ang ibig sabihin yan. Man-made talaga ang mga marker na yan para sa akin. At yan ang hukay namin na masasabi kong sentro talaga.
Sa dulo ng video ipapakita ko yung valley layout. Ginuhit ko sa papel yung east and west, north, south. At ayan yung halimbawa na yung bato nung hindi pa yun natumba, mamaya maya may naka-engrave yun na parang box. Ayan, tinuro ko diyan mismo. Halimbawa, yung bato na yan, nung nakatayo pa yung bato na natumba, ay mayroong nakaukit sa ilalim. At yan ang plastada niya nung hindi pa natumba yung bato. Ayan, yung tinuro ko, yung dalawa na yan, yan yung bato na nagkaakob sila ba. At yan ang engrave. Naka wall type yan at hindi lang masyadong klaro pagkat cellphone lang naman, malabo yung camera natin. Pero ayan, kung mahalata ninyo, naka-engrave talaga yan. Parang nagpapahiwatig ito ng right corner. Kasi meron siyang kahawig din sa mga signs and symbols. Half lower left, ibig sabihin ay center, under talaga. Under pa rin ang ibig sabihin. Kaya lang pag sabing right lower left ay kinakailangan ay hanapin yung mga ibang karagdagang marker para masundan natin. Pero sa pagkakaintindi ko, sentro pa rin yan, direct under. Makikita naman natin sa video kahit malabo, sa ilalim ay backfield, pero meron ng tubig. Ginamitan namin ng tsembla kasi maraming bato at masasabi ko, ayan o, ayan, maklaron man talaga na mapapansin natin yung layering transition ng lupa at bato ay backfield talaga. At meron kaming nakuha doon na mga sign. To be honest lang, meron kaming mga nakuhang foreign object doon. Yun ay ang mga taklobo at bitak na plato na may nakasulat na Japanese tapos kulay puti. So color coding pa rin. Ayan yung nasa norte. Ngunit meron sigurong nagpunta dyan na hinukay yan. Naka-fixed yan na bato, pero nagtaka ako bakit hinukay. Hindi ko alam kung sinong nagpunta dyan na hinukay yung sign. Wala namang laman yan para sa akin. Pointer talaga yan at naka-fix talaga sa lupa. Tapos may dot sa gilid at nakaharap dun pabalik. So north-south alignment yan papunta dun sa dig site yung hinukay namin. Iba din yung nasa east kanina, yung sa 90 degree na nakaturo din dyan. Perfect talaga kapag kumpasan mo, grabe talaga. Kaya sa tingin ko, kung hindi man ibang tao, siguro yung iba kong kasama na gustong maghanap ng mga mababaw kaya pinag-interesan yung sign. Basihan lang naman yun. At dyan sa kinatatayuan ng kasama ko, tagusan yun. Yung sign kanina na may tulis, nakaturo dyan. So yung paa na naman ay babalik na naman dun sa hinuhukayan namin. Not literal na yung direksyon ng paa ay papunta dun. Ngunit yung dot yung pinagbasihan namin. Sa mga hindi pa nakakaalam, ako meron akong konting kaalaman ha. Pag may dot, sundan yung direksyon ng dot, hindi yung paa mismo. Meron kasi nagsasabi na kapag paa, right foot kasi yan, ay hindi pinapansin yung dot. Walang mga galamay yan mga ka-TH at dot lang. So sundan lang yung dot. Kung saan naka point yung dot dyan, halimbawa, ay papunta dun sa hukay. Halimbawa dun, kasi papunta naman yan sa norte. Kaya nagsenyas ako dyan na wala. Kasi yung nagsasabi na paan dun yung direksyon kung saan yung paa, para sa akin ay mali. Kasi sinundan ko yun, wala naman ako nakitang karagdagang markers, kundi nandyan lang. Kaya malaki talaga ang kutob ko na wala nang iba, kundi yan talaga ang dig site. Ngunit pang malakihang trabaho yan kasi nasa gilid ng creek at maraming bato.
Pero hindi original yung lupa. Yung paghukay namin noon, nung nakaraang taon pa yan na discovery ko, at binalikan namin nung mga ah, nakaraang mga buwan pa, yung mga nag-umpisa yung taon na ito ng 2024, binalikan namin. At medyo matagal-tagal na rin kasi ayan no, parang nagsimula ng maaagnas yung mga ginawang timber namin. So ayan yung forma. Ayan, may paliwanag ko sa inyo. Ayan yung forma. Na yung matulis kanina ay naka-east. Ayan. At nakaturo sa, yan, yung hukay namin. Kumbaga fulcrum point, yan, pinaka-center. Code 5. Kaya madalas, nakahukay kami dyan ng mga letter V na sign at mga heart. At nakaganyan talaga yung bato na sinasabi ko. At doon sa, yung sign na may tulis na hinukay na, naka-norte, straight talaga. So, iwan ko lang kung sinong nag-interest na hukayin na. Wala naman yan, marker lang. At hindi ko na naipakita yung west kanina, may tabas yung bato na hugis X. Iba naman yung X sa pinakasimulang video, ibang area yun. At yan yung paa. Paa na sign na may dot. So sundan lang yung dot kung saan yung nakabiring yung dot. Ganun lang. So maraming salamat sa inyo mga ka-TH, mga kaibigan. Sana po kung baguhan pa lang po kayo sa aking channel, um, baka pwede namang pa-subscribe. At yan lang po ang ating tandaan, dapat gamit tayo ng kompas para matrace natin. At yan talaga ang plastada, at yung pinakagitna yung hinukay namin, at marami kaming nakuha ng mga marker. So hanggang sa muli mga kaibigan, at maraming salamat. God bless sa inyong lahat.